Alam nyo ba, sa isang liblib na nayon, kung saan ang lahat ng tao ay abala sa kani-kanilang mga gawain, may isang binatang may kakaibang pananaw sa buhay. Ang pangalan niya ay Juan, pero mas kilala siya sa bansag na Juan Tamad. Para sa kanya, ang pagsisikap ay para lang sa mga taong hindi marunong maghintay. Kumbaga, work smart, not hard. Pero ang version ni Juan ay, wait lang, don't work at all. Isang umaga habang ang araw ay sumisikat na, maririnig ang boses ng kanyang ina mula sa kusina. Juan, anak, tanghali na, hindi ka pa bumabangon. Sigaw nito. Si Juan naman, na parang nakadikit na sa kanyang banig, ay kalmadong sumagot. Inay, nag-iipon po ako ng lakas. Pero ang totoo, ang pinakamalaking achievement niya sa umagang iyon ay ang paghila sa isang lubid na nakakabit sa bintana para isara ito. Hindi na niya kailangan pang tumayo. Ganyan siya ka-resourceful. Pagdating ng hapon, dinala siya ng kanyang mga paa sa paborito niyang tambayan sa ilalim ng isang malabay na puno ng bayabas. Habang nakahiga, bumulong siya sa sarili, dito ang batas ng grabidad ang aking katulong. Tumingala siya at nakita ang isang perpekto, hinog na bayabas na tila kumakaway sa kanya. Hintayin lang kita, sabi niya, sabay bukas ng bibig, handang saluhin ang biyaya mula sa langit. Ilang sandali lang, isang anino ang dumaan. Si Maria pala, nakilala sa buong nayon bilang si Maria Masipag, may dalang basket na punong-puno na, Juan, naghihintay ka na naman ng himala? Natatawang tanong niya. Kalmado namang sumagot si Juan, hindi ito himala, Maria. Ito ay diskarte. Bakit pa ako aakyat kung kusa namang babagsak ang biyaya? Napailing na lang si Maria. Ang biyaya, Juan, ay para sa mga handang abutin nito, sabi niya. Sa isang iglap, mabilis siyang umakyat sa puno at nagsimulang mamitas. Naku, ang tamis! Sayang, Juan, kung mananatili ka lang diyan, baka sa panaginip mo na lang ito matitikman. At umalis siyang masaya habang lalong napupuno ang kanyang basket. Naiwan si Juan, medyo nayamot. Tinitigan niya ang bayabas. Para sa akin yan, sabi niya. Pero laking gulat niya, biglang may isang grupo ng mga unggoy na lumitaw mula sa kung saan. Ang leader nila, isang malaking matsing na may korona pa ng dahon sa ulo, ay mabilis na inagaw ang bayabas na kanina pa niya hinihintay. Kinindatan pa siya ng Haring Matsing bago sila nagtawanan at umalis. Sa sobrang inis, napasigaw si Juan. Hindi! Kailangan kong makahanap ng paraan para magkaroon ng pagkain ng walang kahirap-hirap. Sakto namang narinig niya mula sa mga nagchichismisan sa nayon ang tungkol sa isang maalamat na halaman. Ang halamang walang pagod na matatagpuan daw sa tuktok ng bundok Makisig. Sabi-sabi, nagbubunga ito araw-araw ng hindi kailangang alagaan. Ito na ang solusyon sa problema ko, bulalas ni Juan. Kinabukasan, kahit labag sa loob niyang maglakad,
nagpaalam siya sa kanyang ina at sinimulan ang kanyang epic journey. Sa paanan pa lang ng bundok, nakasalubong niya si Mang Isko, isang mangingisda na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Lumapit si Juan at nagtanong, "Mang Isko, alam niyo po ba kung paano makahuli ng isda nang hindi nababasa?" Tumawa ang matanda. "Aba, oo. Pero bago yan, kailangan mo munang gawin ang ritual ng lambat. Ayusin mo itong mga butas sa aking lambat para swertehin ka." Dahil sa pag-asang matuto ng isang magic trick, sinimulan ni Juan na ayusin ang lambat. Tahi dito, tahi doon. Nang matapos siya, pagod pero umaasa, sinabi ni Mang Isko, "Ayan, ang sikreto ay, sumama ka sa akin mangingisda bukas para makita mo." Walang natutunang mahika si Juan, pero nakita niya kung gaano karaming isda ang nahuli nila dahil maayos at walang butas ang lambat. Nagpatuloy siya sa pag-akyat at sa gitna ng bundok, nakita niya ang isang hardin na napakaganda at puno ng buhay. Doon niya nakilala si Aling Flora. "Aling Flora, ano pong pataba ang gamit niyo? Parang ayaw po mamunga ng mga halaman para sa akin." Malungkot na tanong ni Juan. Ngumiti si Aling Flora. "Ang sikreto, iho, ay nasa sayaw ng pagdidilig at kanta ng pagbubungkal." Tinuruan niya si Juan na sumayaw habang nagdidilig at kumanta habang nagbubungkal ng lupa. Sa totoo lang, ordinaryong pagdidilig at pagbubungkal lang ito, pero para kay Juan, isa itong mabigat na sayaw at kanta. Pagod na pagod siya, pero napansin niyang tila mas sumigla at tumayo ng tuwid ang mga halaman matapos niyang alagaan. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, narating ni Juan ang tuktok ng bundok. Doon, nakita niya ang isang matandang ermitanyo na nakaupo sa tabi ng isang maliit at tuyot na halaman. Ito na siguro yun. "Ermitanyo, ito na po ba ang halamang walang pagod?" tanong ni Juan, hingal na hingal. Ngumiti ang ermitanyo. "Oo, binata. Ngunit nagbubunga lamang ito sa mga tunay na karapat-dapat. Kailangan mo itong diligan ng pawis ng pagsisikap." Itinuro ng ermitanyo ang isang maliit na kapirasong lupa sa tabi. "Linangin mo muna ang lupang iyan. Kapag namunga na ang mga pananim mo diyan, saka pa lang mamumunga rin ang halamang ito." Walang ibang pagpipilian si Juan. Kailangan niyang makuha ang premyo. Sinimulan niya ang trabaho. Ginamit niya ang mga aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Nagbungkal siya ng lupa tulad ng itinuro ni Aling Flora. Nagtanim siya ng mga buto. Nagdilig siya. Araw-araw pagod na pagod siya, pero sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, may nakikita siyang resulta ng kanyang ginagawa. Nakita niya ang unti-unting pagsibol ng kanyang mga tanim. Lumipas ang mga linggo, at ang maliit na piraso ng lupa ay naging isang masaganang hardin. Ang gaganda ng mga gulay at ang tatamis tingnan ng mga prutas. Sa sobrang tuwa ni Juan sa kanyang hardin, sa mga bunga ng kanyang sariling pawis, tuluyan na niyang nakalimutan ang halamang walang pagod na siyang dahilan kung bakit siya nandoon. Isang araw, habang abala si Juan sa pag-aani, dumating ang ermitanyo kasama si Maria Masipag. "Juan, handa ka na bang pitasin ang bunga ng halamang walang pagod?" tanong ng ermitanyo. Tumingin si Juan sa tuyot pa ring halaman
Tapos ay ibinaling niya ang tingin sa kanyang hardin na hitik sa bunga. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na may kalyo na, tanda ng kanyang pagsisikap. Ngumiti siya ng malapad. Ermitanyo, sa tingin ko po, napitas ko na. Natawa ang ermitanyo. Tama ka, Juan. Ang tunay na mahika ay wala sa halaman, nasa iyong mga kamay. Umuwi si Juan sa kanilang nayon, ngunit hindi na siya si Juan tamad. Umuwi siyang si Juan masipag. Ibinahagi niya ang kanyang mga ani sa lahat, at buong pagmamalaki niyang ikinuwento ang kanyang paglalakbay. At doon niya natutunan ang pinakamahalagang aral, na ang pinakamatamis na biyaya sa buhay ay hindi ang mga kusang dumarating, kundi ang mga bungang pinaghirapan. Salamat sa panonood, at sana ay may napulot kayong aral sa kwento ni Juan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwentong tulad nito.